Okay, so mga kapatid, ang Bible ay may instruction about forgiveness. So, yan po ang ating pag-uusapan ngayon, instruction about forgiveness. So, sa Matthew chapter 18, verse 21 to 22, Then Peter came to Jesus and asked, Lord, how many times shall I forgive my brother when he sins against me? Up to 7 times? Jesus answered, I tell you, not 7 times, but 77 times. So mga kapatid, talagang ini-instruct po tayo ng banal na kasulatan kung paano tayo magpatawad. So why we forgive? So bakit nga ba tayo magpapatawad, mga kapatid? Okay, number 1, to help us mature in our faith. So ang pagmamahal, mga kapatid, ay may pagpapatawad. Christianity is about forgiveness. Forgiveness call us to grow in character. So nandun po yung true maturity. So relationship in any level do not grow and matured without forgiveness. So yan po to help us mature in our faith. Okay, number 2, to free ourselves. Our forgiveness of others will set us free from anger, resentment, and bitterness. So yan po napakahirap pag tayo nagtatanim ng sama ng loob. Kaya yan po, lagi nating i-examine ang ating puso, lalo't higit ang ating pag-iisip. So hayaan natin na to free ourselves. So minsan may mga taong hindi makaunawa, pero kung tayo naman ay namumuhay na maka-Diyos, intindihin na natin sila para tayo po ay lumaya, mga kapatid. So sabi nga sa Hebrews chapter 12 verse 15, pag-ingatan ninyong huwag talikdan ni numan sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Ingatan ninyong huwag sumama ang sino man sa inyo at makagulo at makahawa pa sa iba. So mga kapatid, ang sama ng loob ay parang lason na nakamamatay. Kaya lagi nating idulog sa Diyos ang ating puso dahil sabi ng Panginoon, mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Okay, so why we forgive, mga kapatid? Okay, so napakahalaga niyan. To help us mature in our faith, to free ourselves, to experience freedom from pain, bitterness, anger, and resentment is when you forgive. Yan, makakaranas po tayo ng kalayaan sa mga bagay na yan. So yan po ang nagpapahirap sa ating buhay, yung pain, yung bitterness, yung anger, yung resentment, mga kapatid. So kapag naging malapit tayo sa Diyos, nagkakaroon tayo ng malinaw na kaunawaan sa pagpapatawad at nagagawa nating magpatawad. Okay, pangatlo po, to please God. Yan, ang pagpapatawad po ay nakalulugod sa Diyos. Lagi po nating isipin yan, mga kapatid. So natutuwa ang Diyos kapag marunong tayong magpatawad. So yan po matuto tayong tumanggap ng pagpapatawad at matuto din tayong magpatawad. So what to do to be forgiven? Okay, siyempre admit it, accept responsibility. So i-recognize natin na may fault po tayo at may conscious tayo tungkol sa kasalanan at i-accept natin ang responsibility. If you want to be forgiven, you tell God. If you want to feel forgiven, you got to tell it to someone you are accountable. At mag-ask po tayo ng forgiveness, mga kapatid. So 1 John 1:9, one of the great promises in the Bible, kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan, maasahan nating ipapatawad sa atin ng Diyos ang mga ito, lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid. Kaya mga kapatid,
magpatawad ka na at matuto kang tumanggap ng pagpapatawad. Okay, God bless sa ating lahat. Purihin ang Panginoon. Naway natuto tayo sa instruction about forgiveness. Ang biyaya ng Diyos ay laging nasa mga taong nagpapatawad. Okay, purihin ang Panginoon sa inyong buhay.